Magandang araw po mga ka-recap at salamat sa patuloy na pagbalik sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Logan McClane. Bakit nga ba ang mga burol ng McClane ang napiling pabuya ni Logan? Sa nakaraan, nalaman ni Logan ang tunay na dahilan kung bakit dumeklara ng digmaan ang mga test run sa kanila. Nalaman lang ito ilang taon matapos ang digmaan. Ang mga test run ay nagsimulang maghakot ng ginto galing sa mga burol na nasa teritoryo ng mga McClane. Ang mga gintong nakuha nila ay ang dahilan kung bakit naging mas impluwensyal ang pamilya Tesron. Hanggang sa nalaman ito ni Ronyan at inubos ang buong pamilya para makapaghiganti. Noong nasa palasyo ng Tesron sila Logan at Kai Solan ay pinuntahan nila ang kulungan sa ilalim ng mansyon. Nagulat si Logan sa mga taong nakakulong doon. Humihingi sila ng tulong, wala daw silang kasalanang ginawa. Ginawa lang nila ang trabaho nila na kumuha ng ginto sa lugar ni iniutos sa kanila. Pero ikinulong daw sila ng malupit na Viscount. Hindi makapaniwala si Logan sa pinaggagawa ni Tesron. Ikinulong daw ba naman niya ang 5 mahalagang espesyalista pagdating sa pagmimina? Ito daw ay hindi inaasahang mabuting balita para sa kanya. Hindi maintindihan ng matanda ang iniisip ni Logan. Para kay Logan, ang tagumpay niya laban sa mga Tesron ay simula pa lang at katumbas lang ng isang maliit na alon na nalagpasan nila. Ang pinakamataas na alon na haharapin at kailangan nilang lagpasan ay ang pag-atake ng imperyo sa kanilang kaharian at mangyayari ito sa susunod na taon. Ito daw ang simula ng pagbagsak ng kanilang nasyon. Ang pagkamatay ng kasalukuyang hari na si Samuel von Grandia ang isa rin sa mga dahilan. Nauwi ito sa pag-aagawan ng 3 prinsipe. At ito ay nagdulot ng 3 taong digmaang sibil sa loob ng kaharian at nagdulot ng matinding pinsala sa puwersa ng kaharian. Bago pa makabalik at makabawi ang puwersa ng kaharian ay tuluyan ng napasa kamay ng imperyo ang kahariang Grandia. Iniisip ni Logan na hindi naman parte ng kahit anong paksyon ang mga McClane. Kapag papanatilihin lang nila ang kanilang estado ay hindi sila makakasali sa gulo. Pero isa rin itong pagkakataon na hindi niya pwedeng palampasin. Gagamitin niya ang mga pagkakataong ito para mabawi ang teritoryo ng mga McClane at maging pinakamalakas na pamilya at kilalain ng muli bilang Panginoon ng Timog Kanlurang Rehiyon. At kung may pagkakataon ay tatapusin na niya ang digmaang sibil. Biglang may tumawag kay Logan. Tinatawag siya ni Hamar dahil parang nananaginip ito ng gising. At nandito na rin ang mga pinatawag niya. Kasama ni Hamar ang 5 espesyalista sa pagmimina ng ginto. Sa isip ni Logan ay parang nalunod siya sa pag-iisip sa hinaharap. Pero kailangan niya munang pagpunan ng pansin ang kasalukuyan. Kailangan na niyang ma-develop ang minahan sa mga burol at gagawing gatasan ng ginto. Tinanong na niya ang mga espesyalista kung magkano ang gagastusin para ma-develop ang minahan sa kaburollan na ito. Hindi makapaniwala ang mga Monero sa tinatanong ni Logan. Sa tingin ni Hamar ay parang nababaliw na si Logan. Masyadong kahibangan ang ipapagawa niya. Sa isip ng matanda ay tinagap niya ang trabaho kay Tesron dahil malaki ang bayad pero iba na ang usapan kapag magpatayo ng minahan. Sinigurado nila si Logan kung may mga ginto nga ba talaga sa kaburolan na ito. Sigurado daw siya dahil nakita ng 2 mata niya. Pero ayaw pa rin talaga maniwala ng matanda. Paano niya naman daw ito nakita? Lalo pa silang nanlumo nang sinabi ni Logan na sekreto ang operasyon na ito at 6 lang sila ang magde-develop ng minahan. Sinabi ng matanda na paano naman nila magagawa ng 6 lang sila. Masyado daw mahirap ang pinapagawa niya. Kahit daw may kasama pa silang dwarf ay mahihirapan sila. Sa isip ng matanda ay sobra-sobra daw ito. Tumingin siya kay Hamar at nagbabasakaling may sabihin ito. Pero tanggap na ni Hamar ang kapalaran niya sa mga kamay ni Logan. Sanayin na lang daw nila na matulog ng ilang oras lang at isuko na ang buhay na normal. Sa isip ni Logan ay maswerte siya kay Hamar dahil may pag-iisip talaga ito ng isang manggagawa. Inulit muli ni Logan ang tanong sa kanila. Magkano daw ang magagastos sa kanyang pinaplanong minahan? Sinabi ng matanda na kailangan nilang mag-drill para matansya ang deposito ng ginto kaya aabot ito ng 5 milyong ginto. Ayon naman kay Hamar ay tatagal ang develop ng minahan dahil kailangang ligtas ito. Ang preparasyon ay aabot ng 6 na buwan at 6 na buwan din para magsimulang magmina. Tama nga ang hinala ni Logan na matatagalan ito at kailangan ng malaking halaga para masimulan. Iniisip niya kung pwede na kaya niyang maibenta ang karne ng kalok para magkaroon na siya ng pera.
Pero sa susunod na 6 na buwan pa magiging kilala ang bisa ng karne ng kalok. Napag-isip ni Logan na hindi niya naman kailangang hintayin ang 6 na buwan. Pwede niya nang simulang ang paggawa ng gamot gamit ang karne ng kalok. Kailangan niya lang tanggalin ang lason sa mga karne at susubukan ito sa mga taong nangangailangan. Nagawa niya na ito noong mersenaryo pa lang siya kaya sigurado siyang magagawa niya ulit ito. Nakalipas ang 1 linggo, ay natapos ni Rick ang pinapagawa sa kanya ni Logan. Tapos na daw ang kahina-hinalang gamot na gawa sa mga nightgrass, plot herbs, at leaky grass. Dinurog ito hanggang sa maging powder. Sinabihan siya ni Logan na huwag itong tawagin na kahina-hinala. Tinanong siya ni Logan kung nasaan na ang karne ng mga kalok. Nasa warehouse na daw, sagot ni Rick. Niyaya na ni Logan si Rick na pumunta doon pero ayaw na ni Rick bumalik doon. Sa isip ni Logan ay ano naman kaya ang dahilan bakit ayaw nang bumalik ni Rick sa warehouse. Pagdating nga nila doon ay nalaman na ni Logan ang dahilan. Sobrang mabaho ang warehouse dahil sa karne ng mga kalok. Alam niyang mabaho ito pero parang nasusuka pa rin siya. Si Rick naman ay tuluyan ng nasuka. Ginamit ni Logan ang kanyang force at pinamanhid ang kanyang pang-amoy. Hindi na niya maaamoy ang karne ng kalok dahil sa force niya. Kaya simulan na daw nila ang kanilang dapat gawin. Kinuha ni Logan ang mga powder na ginawa ni Rick. Inutusan niya si Rick ilagay ito sa karne ng kalok lalo na sa mga maiitim na parte. Ang maitim na parte ay puno ng lason kaya mag-ingat siya. Pagkatapos ay tatadtide ng pinong-pino ang karne. Pagkatapos ay gawing parang maliit na bola. At tapos na ang unang sample ng kanilang gamot gawa sa karne ng kalok. Ibebenta daw nila ito kaya dapat tandaan ni Rick kung paano ginagawa. Pero ayaw na ni Rick dahil sobrang baho talaga at di na niya matiis. Pero sinabi ni Logan na 100 ginto ang presyo nila bawat piraso kaya nagbago ang desisyon ni Rick at pumayag siya. Ngayon ay kailangan na nilang subukan ito. Tinanong ni Rick si Logan kung para saan daw ba itong gamot. Ayon kay Logan ay para ito sa mga lalaki. Hindi maintindihan ni Rick ang ibig sabihin ni Logan. Para daw itong mga rabbit. Isang lalaking rabbit na walang lakas sa pagbayo. Ibinigay ng babaeng rabbit sa kanya ang gamot. Nang kinain ng lalaking rabbit ang gamot ay bigla itong nag-iba. Naging malakas daw ito sa pagbayo. At doon palang nakuha ni Rick ang ibig sabihin. Tinanong siya ni Logan kung sapat na daw ba ang paliwanag na yon. Sapat na daw, sabi ni Rick. Alam na niya ang perpektong tao na pwedeng tumikim ng kanilang gamot. Sino daw ito, tanong ni Logan. Natatawang sinabi ni Rick na walang iba kung hindi si Dwayne. Sumunod na araw ay pinatawag ni Logan si Dwayne. Pinapasok niya ito sa kanyang opisina. Biglang pumasok si Dwayne pero tila walang tao sa loob. Nasaan na daw kaya nagpunta si Logan? Pero laking gulat niya nang sumalpat sa likod niya si Logan. Napasigaw si Dwayne sa takot at kita sa mukha niya ang pamumutla. Bakit daw biglaan na lang siyang lumalabas kung saan-saan? Susubukan lang daw sana ni Logan na masahiin ang likod niya. Alam daw niyang sobrang pagod ni Dwayne dahil sa kakatapos lang na digmaan. Alam daw ni Logan na minsay nahihirapan na si Dwayne sa kanyang trabaho. Naaawa daw siya kay Dwayne dahil kahit wala ng pera ang mga McClane ay nagagawan pa rin niya ng paraan pero ang ibang mga opisyal daw ay hindi ito iniisip at patuloy lang ang paghingi ng budget kay Dwayne. Alam daw niya na ang mga administrador ang may pinanahihirapan sa mga panahon ngayon. Naantig ang puso ni Dwayne sa mga sinasabi ni Logan kaya siya ay napaluha. Mukha daw mali ang pagkakakilala niya kay Logan, hindi niya alam na iniintindi pala sila ni Logan. Napakahirap nga daw ng trabaho nila, bigla siyang tinanong ni Logan kung ito ba ang dahilan kung bakit may problema siya sa kama. Naging bato si Dwayne nang marinig ito. Aalis na sana siya dahil sa kahihiyan pero pinigilan siya ni Logan at iniabot sa kanya ang isang piraso ng gamot na gawa sa kalok. Tinanong siya ni Dwayne kung ano daw ito. Ayon kay Logan ay isa itong produkto galing sa Kyle. Garantisado ang resulta nito sa isang piraso lang. Pero ang totoo ay hindi pa ito nasusubukan ni Logan. Kinuha ni Dwayne ang gamot pero nagdadalawang isip pa siya. Ano kaya ang magiging epekto ng gamot kay Dwayne? Sumunod na araw ay nakita ni Rick si Dwayne na mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Sa isip ni Logan ay bumalik nga si Dwayne. Tinanong ni Rick si Dwayne kung ano daw ang ginagawa niya dito sa corridor. Hinihingal si Dwayne pero pilit niyang tinanong si Logan. Magkano daw ang kailangan niya? Magkano daw ang gusto ni Logan para sa gamot na ibinigay niya?
Sa isip ni Logan ay umepekto nga. Hindi na iintindihan ni Rick ang nangyayari. Sinabi ni Logan kay Dwayne na ihanda ang kanyang mga kamay. Napaluhod si Dwayne ng buong puso at puno ng paggalang kay Logan. Sa paningin ni Dwayne ay isang tagapagligtas si Logan. Si Rick naman ay natutulala na lang sa dalawa. Iniabot ni Logan kay Dwayne ang kahon na laman ang ibang mga gamot na ginawa nila. Sino kaya ang susunod na makakatikim ng pambihirang gamot ni Logan? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay inyong nagustuhan. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!